Pampanga. Ang Pampanga ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyong gitna ng Luzon. Ang salitang Pampanga, kung saan nagmula ang pangalan ng lalawigan, ay nangangahulugang dalampasigan. Ang pagtatag nito noong 1571 ang naging dahilan upang maging kauna-unahang lalawigang Kastila sa Pilipinas. Ngayong araw na to, ang bibisitahin natin ay sa lugar ng Lubao, Pampanga. Isa ring newbing malupit at babagsik. Mga kabisitero, ililibot niya tayo sa kanyang loft. Ano? Sama kayo? Tara na! Tara, let's! Ito ang Bisitero. Good day mga kabisitero. Ako po si Mamad Villarubio at welcome po sa loft ko. Ako po ay membro ng BFRC at PBFRC dito sa Pampanga at sa Bulacan. Nagsimula nga po pala ako magkalapate way back elementary days. So it was mga 90s or 92 and then tumagal siya ng mga 94. Siyempre, nung time na yon mahirap pa yung pagkakalapate, sa totoo lang. So, nag-decide po ako na mag-alaga po ng manok. Kung di nyo po natatanong, I'm a breeder po ng manok panabong. At recently lang po ay nagkaroon po tayo ng pandemic. So, may mga kaibigan po tayo na nag-advise sa akin na since mahirap po ang game fowl industry is mag-divert ako daan-daan sa pagkakalapate, which is totoo naman po, my first love talaga. So, bali po pumapatak na newbie po ako sa mundo ng pagkakalapate. So, dahan-dahan po, inaalam ko yung tama at mali at nasa proseso po ako ng ganun pong sistema. At sana po ay samahan nyo ang loft ko na ma-achieve yung dapat po naming ma-achieve. Good afternoon, Sir Mamad. Yes, good afternoon Salamat po. po at nakarating po kami sa inyo. Ang ganda-ganda ng loft. Nako. Nagulat ako. Oh, welcome. Mga Okay lang. kabisitero newbie. Pero pag nakita nyo, talagang akala nyo, veteran pansin Nako. po, Sir Mamad. Nako. Paano po pala kayo napasok dito? It was elementary days nung ako yung nag-umpisa mag-ibon. Hmm. So, from there, syempre, mga bata tayo, mahilig tayo sa kalapate. Opo. And then, nakita ko yung sistema. That time, medyo matagal kasi yung process ng kalapate before. Okay. Mas mahirap that time. Yes, sir. So, I decided to go on the game fowl breeding. Actually, 90 or 92, nag-start ako magkalapate. And then, nag-stop ako ng 94. Unang sali namin noon, kasali ko or kabakas ko si Mang Lorenzo Marquez sa Nabotas. Okay. NRPC pa noon. NRPC. Okay, natatandaan ko noon, bandy clock noon. Ako pa yung nagsusuot sa capsule. Wow. Tapos, iikot mo yun eh. Swerte nyo naman, Yes. nakabutan nyo yung time. Yes, naabutan ko yun. Talagang na-enjoy ko yung pagkakalapati noon. Pero, ulitin ko nga, iba yung noon, iba yung ngayon. Kasi yung laban noon mas matagal. Okay. I mean, mas maproseso. So, napagkumpara ko yung pagkakalapati sa pagmamanok. Oo. Ang kalapati kasi, medyo nga, number one, matagal. Ang manok kasi mabilis. Yes, sir. So, nag-divert ako sa manok noon. Oo. And then, from there, nagmanok ako. Hanggang sa recent times na to, nagmamanok ako. And then, sadly, itong pandemic dumating sa atin. So, syempre, tigil muna yung sabong, wala tayong magawa. So, ang istorya niyan ganito. Meron ako isang boy na mahilig magkalapate. Bata pa siya, gusto lumalabas-labas dahil nakikipagkaibigan sa may kalapate. Okay. Ang nangyari, bumili ako ng kalapate. Nirigaluhan ko siya ng kalapate. Wow. And then, meron ako isang kaibigan, si Mr. George Ang, Oo. na nilapitan ko naman, George, pengin naman ako ng kalapate. Tinanong ako, Mamad, para saan? Bibigyan ko lang yung tao ko. Galing naman. All of a sudden, binigyan niya ako ng 12 pairs. Wow, dami. 12 na magagandang ibon. Oo. So, nakapag-isip ako. Since wala namang sabo ngayon, Oo. mag-alaga muna ako ng kalapate. Oo nga. Yung loft natin, actually, ang usapan namin noon ng bata ko is 15 lang ang ililipad namin. Okay. 15 na hen, 15 na cock. Napag-isip-isip ko, ganun din naman yung gastos. Kaya nga. Ganun din yung oras. So, nagpagawa tayo ng ma-accommodate ng... Ito na mismo yun, yung loft. Yes, eto na po. Okay. So, nakakapag-accommodate po ito ng mga
260 birds. Ito dahil nagpadagdag po ako ng mga perch. Actually, itong box perch ko is 25-25 po ito. So, 4 na sector po siya is 100. So, nagpadagdag ako nito para ma-accommodate ko yung 200 plus na ibon. So, ayun na nga, nag-start tayo. Last year, nakapaglaro tayo sa BFRC. Mabot naman tayo ng matnog for the first time. Kasi talagang nangangapa ako, sa totoo lang. Kasi newbie pa rin Yes, totoo yun. Ina-admit ko yun. Kung ano lang po yung alam ko sa manok, yun lang yung nilalagay ko sa kalapate. Which is, nare-realize ko na you have to dilute it kasi mas maliit ang kalapate. Yes, sir. Unlike ng manok, mas madaling makapag-communicate sa'yo si manok kasi droppings, itsura niya, kita mo na. Pangalawa, hindi pa ako ganun kasanay uli sa kalapate. Tingin ko, batikan na kayo sa pagmamanok talaga eh. Sa mga nakakakilala sa akin, sila bahala magsabi noon. So, ako talaga, ngayon ini-enjoy ko yung pigeon pansying. And I'm here to stay at gusto ko talagang explore itong pag-aalaga ng kalapate. At isa pa po, gusto ko po sana na maging equally yung labanan ng paglalaban sa kalapate. Yung mga tipong pagbabakuna, tamang vaccination, medyo tinutulungan ko rin sa kanila, o sinasabi ko rin sa kanila yung dapat nilang gawin. Yun po, yun ang masasabi ko dyan. So mga kabisitero, ito po yung aviary ko. Ito po sila, 4 po na sector ito. So ginagawa po namin, dito po namin sila nilalagay sa umaga, na sa ganon ay masapul po sila ng araw. So kung makikita nyo po mga kabisitero, yung pong flooring ko dito sa kwarto ay wood po to, TNG po, yung mga sinaunang bahay, yung mga flooring nila. So bakit ko po to ginawa? Kasi po, marami po akong mga kaibigan na mga fancier, na mga veterano, na nag-a-advise sa akin na dapat daw po talaga ay dry as much as possible ang mga ibon nyo pag nasa kwarto na. So, yun po ang ginawa ko. Sana po makatulong din sa inyo. Ayun, so mga kabisitero, ito pong perch ko, pinagawa ko po to. I make sure na medyo malapad po siya. Kung mapapansin nyo, unusual yung lapad niya, mas relax po yung ibon. Kasi po, isa po yan sa pamantayan na babalikan kayo ng ibon ninyo kung sila ay komportable sa inyong mga lop. So, ginawa ko po yan nang sa ganon, mabigyan ko po sila ng komportable, mga kabisitero. So, mga kabisitero, isi-share ko lang po sa inyo yung style namin sa trapping namin. So, ito po, pag pumasok po sa double door namin dun sa labas, sa landing board, yung ibon po papasok po dyan. Sa may taas na yan. Tapos, hindi po mahihirapan ng ibon nyo since makikita na po nila yung saang silang sector na naka-perch. So, open na po yan. Pag panik po nila doon, mamimili na po sila. So, hindi po maliligaw ang ibon ninyo, mga kabisitero. So, mga kabisitero, ngayon po ay papasyal ko kayo dito sa landing board ko. Kung mapapansin nyo, medyo malapad siya. Yan. Kasi po, ang katuwiran ko dyan, mas susunod po ang ibon sa inyo kung mas mataas ka sa kanya. Meaning, mas dominant ka sa ibon. Pansinin nyo, pag ang ibon nasa taas nyo, nasa baba ka, ang ibon, mayabang yan. Kahit istikin mo, wala siyang pakialam sa inyo. Pero pag nakita ng ibon na dominant ka sa kanya, mas mataas ka sa kanya, matatakot yan, papasok yan. So ginawa po namin mga kabisitero ay yung hallway paikot po ng loop. Nang sa ganon, namomonitor po namin kung ano yung problema. Kasi po, napansin ko sa pigeon pansying is kailangan po is monitor kayo. Number 1 po yan, kailangan po ng monitoring. So, ito po, isa po namin ginawa para ma-monitor namin lahat, naiikutan namin yung buong loop. Kung may problema sa ventilation, minsan may ibon na dumapo dito. So, ikot po namin. 360 degrees, kita po namin ng ibon. Ayan po, mga kabisitero, nakita nyo naman. 360 degrees view ng loop. Yan po talaga yung konsepto namin. Nang sa ganon, makita namin kung may problema man o wala. Ito yung yung bloodline ng New Hari. Actually, ilalaban ko siya sa BOTC ngayong South Derby, ngayong 2021. So, looks promising naman, mga kabisitero, kasi marami akong mga kaibigan na pigeon fancier na sabi magaling nga daw itong mga hoyman na ibon. So, eventually sana mag-perform.
So, ito pa po yung isa, yung lahi po ng ibon ni President Almar Kaiser. Yung tinatawag po niyang lupit. Ito po yun. Maraming salamat po uli. At muli po, ako po si Mamad Villarubio. At muli, nagpapasalamat ako sa Bisitero. At don't forget to like, share, and subscribe po. Marami po kayong matutunan dito. Ang napanood nyo ay ang pang 39 episode. Raffle tayo mga kabistero! Paabutin na natin ng 15 subscribers para mabunot na ang mapalad na mananalo. Hindi naman tayo siguro lugi dito. 2021 MMFC Katpalogang Finisher. Kaya i-share, i-like, subscribe, at i-click na rin ang notification bell. Paabutin na natin ng 15,000 subscribers yan para mapunta na sa magwawagi ang malakasang ibong ito. Go, go, go! 15,000 subscribers! Sana all! Kaya abang-abang lang tayo dyan mga kabisitero para sa ating mga mechanics. Bago ang lahat, magbisitero, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala, kina Sa ating bagong kaibigan, dyan sa Amerika, Sir Allen K9, Lennon John Ruiz, Zenilan Basilan, Jeffrey Pedraza, Jeffrey Miranda, Martin Juarez, Diego Alba, EJ Aganon, John Francis, at MC Acosta, Alexander Antonio, Dexter Santos, Mark Dominic Mampusti, Glenn Nueño, Draymond Gianan, Jeff Pieza, Carlo Hoson, Aileen Atencio, Roniel de la Cruz, Clarence Brosas, Sharon Migs Longorca, Joey Bacalso. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, pasupport naman po mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!